pa rin sa matinding baha ang ilang lugar sa Pangasinan dahil dito apektado na rin ang negosyo ng ilan nating kababayan doon. At live naman mula sa Pangasinan, may Express Report si Ian Suyu. Ian, kamusta na ba yung mga nagne-negosyo dyan? Nikki, alam sa Dagupan City, particular na dito sa MacArthur Road, isa ito sa mga pangunahing kalsada na dinadaanan ng mga bus na mula Manila patungo dito sa yun pa nga yung iba, no? Pero ngayon kung makikita ninyo yung aking likuran, round 2 na ito ng pag-ulan ngayong araw at wala pang 30 minutes, umabot na kagad sa ganito kataas yung level ng tubig abot ng mga residente. Pero bukod sa mga residente, isa pa sa mga pinaka-apektado dito ngayon ay yung mga negosyante dahil mangilan-ngilang mga establishmento na dito ang ilang ang inabot na nakasara dahil mahina ang kitaan. Sa pag-iikot nga natin buong araw mula kahapon natin na 3 linggo na raw na matumal ang kita ng mga lugar dito or ng mga establishmento sa Dagupan. Partikular na nga itong kainan na ito. Mula raw kasi nang magsimulang bahain ng syudad ay mas kakaunti na ang mga customer. Kaya klase, pinilit pa rin nilang magbukas para kahit papano, kumita-kita pa rin sila. Narito ang pahayag ng nakausap nating tindero. Wala, hindi kami makapagtinda pag baha. Kasi mataas yung baha dito, umabot hanggang dito eh. Ngayon lang ba kayo nagbukas? Ngayon lang sir? Ngayon lang po kami nagbukas dahil sa baha. Dati magkano kinikita? Sakto lang. Ngayon, Wala na. Samantala naman na ito, ilang araw nang nagsara pero ngayon, pinilit magbukas kahit may baha. Ang diskarte nila, naglagay na lamang ng pangharang sa harapan para hindi tuluyang pasukin ang kanilang lugar. Pero dahil na bumabiyahe, wala rin tuloy umano masyadong pumupunta sa kanila. Narito naman ang pahayag ng nakausap nating mekaniko. Wala, patay negosyo. Pag ganito, pa isa-isa. Ngayon lang ulit, bukas lang din. Pero nung mga nakaraan, talagang totally sarado. Dami namin katabing pwesto ng sarado. Nikki, marami na nga ang establishment. Sara na lang muna dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Karamihan nga sa kanila ang inaalala, walang kasiguraduhan kung kailan ba sila muling makapagbubukas. Sa ngayon naman ay nagdeklara na ng localized suspension sa lahat ng antas ng paaralan dito sa Dagupan. Po niyan, pag localized suspension, mga school heads o mga principal po ang may kapangyarihan o may kapangyarihan magdesisyon at magdeklara ng suspension ng pasok. Samantala, nag-anunsyo naman na ng suspensyon ang ilang munisipalidad ng probinsya, kabilang na ang Alaminos, Agno, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta, Mabini, Suwal, Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Mga Tarem, Urbistondo at San Carlos. Wala pong pasok sa lahat ng antas ng mga lugar na yan, mapapribado man o mapapampubliko. Nikki, yung mga nagsuspend na yan, karamihan sa District 1 dahil yung District 1 ng Pangasinan, yan yung mga nasa coastal areas. Maalala kasi natin, geographically, catch basin ang Pangasinan ng ulan na sinasalo nila mula yung galing sa mga upland, sa matataas na lugar at dito pumupunta sa mga coastal areas na to at DRRMO para sa mga kapatid natin dito sa Pangasinan na mangingisda, tigil po muna ang pamamalaot dahil may pangamba sa gale warning ngayon at posibleng tumaas nga ang alon, bunsod nga ng paghagupit muli ng habagat ngayon at sa mga susunod pa na araw. Samantala, tuluyan namang nasa ilalim pa rin ng Blue Alert status ang buong Pangasinan. Ibig sabihin, status para sa mga kapatid natin, 60% po ng team ng PDRRMO naka-standby na po sa posibleng evacuation. Pero sa ngayon, wala pa naman daw mga residente na nagpapa-evacuate. Bagamat sa kabila niyan, ready naman daw po ang pamahalaang panlalawigan. Actually, naka-ready na ang kanilang mga bangka, rubber boat, pati na rin mga amphibian boat kung sakali man po nakakailanganin kagad ng evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan. Balik sa iyo, Nikki. Maraming salamat, Ian Suyu, live mula sa Pangasinan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.